So meron dito guys, mga nagpapanggap ng homeless. Tapos namamali mo sila sa daan. Hindi ko ina-expect na may makikita rin ako na ganon. Dito malapit lang din sa amin. Go. Biyahe tayo ngayon guys. Pupuntahan tayo, magbabike lang. Hi guys! Lola. Oh. Ang lamig ah. Mamamasyal tayo ngayon guys. Bike lang tayo. Siyempre habang namamasyal tayo, kwentuhan na rin, di ba? Sarap pag-drive. Sarap mag-bike. Kapag ganitong panahon. No? Chill na chill. Go, dito na tayo sa bike lane. Bike ko. Nakakamiss magmotor eh. Nga pala guys. Kikwento ko na rin sa inyo habang tayo ay nagbibiyahe, no? Yung nangyari last time. Kasi kailangan ko mag-renew ng driver's license ko. So, nag-schedule lang ako sa portal. Then after that, nagpunta ako dun sa place. Grabe guys, in less than 10 minutes tapos na ako. Alam mo yun, so, nakakatuwa lang yung process kasi yun yung mga bagay na ma-appreciate mo talaga kasi hindi sayang yung oras mo eh, diba? Eh, alam naman natin guys dito sa Canada per ora dito, diba? So syempre kapag meron kang mga bagay na nasasayang dahil sa mga ganong process, eh hindi siya maganda, di ba? So, the fact na merong process, may automation in place, sobrang bilis lang, sobrang dali lang, di ba? Hindi mo kailangan mag-alat ng maraming oras para lang mag-renew ng driver's license, di ba? So, yun nga. Nga pala guys, kung kayo, nandito kayo sa British Columbia, no? And, let's say, nakakuha kayo ng driver's license nyo, hindi pa kayo PR, no? Let's say, naka-work permit kayo, ganyan, no? So, ang kailangan nyong gawin, guys, no? Kapag na-PR na kayo, at kailangan nyong mag-renew, kailangan nyong dalhin, guys, yung PR card nyo, no? Huwag nyong kakalimutan yun kasi hahanapin yun sa inyo, eh, no? So, kailangan nyo i-update sa system nila na from temporary permit, nakakuha na kayo ng permanent residency nila. Ganon. No? So, ganon yung nangyari nung kumuha ko or nag-renew ako ng driver's license ko. Sobrang bilis lang, guys. Hindi ko alam sa ibang province. No? Siguro, it's kind of the same na rin. No? Pero talaga, guys, ang isi-share ko sa inyo, no? Nangyari din, guys, along the way, papunta ako dun sa driver's licensing office, no? May nakita ko guys na nabalitaan ko na a week ago pa eh, no? Or siguro a few days ago. David Menzies for Rebel News here in East End, Toronto. And folks, I have a spectacular epilogue to Lincoln Jay's awesome report where he outed earlier this month what seems to be a professional panhandling ring. These are people pretending to be homeless, but really they're not. And who knows, they're probably double dipping. They're probably getting all kinds of social supports. Here, let's just flash back to Lincoln's work from several days ago. I observed them panhandling for 5.5 hours, and they eventually decided to call it quits for the day.
I watched them walk to the back of a nearby plaza where a van was waiting for them. A young girl ran up to one of the women and they walked hand in hand toward the vehicle, while the second woman followed behind. A man, the apparent getaway driver, was also waiting. They all got into the van and drove off. Well, this story just got even crazier. As I was wrapping up filming my stand-up, I decided I'm gonna fly the drone, get some shots of the area, shots of the intersection. And then I decided I was gonna fly the drone to where they got picked up yesterday. And I couldn't believe my eyes. The exact same van was dropping off the exact same people in the exact same spot. Well, there you have it, folks. And I got to tell you, after Lincoln's magnificent piece of investigative journalism aired, boy, did the Rebel News tips line light up. That wasn't just some random intersection in Mississauga that this is happening. We got tips from all over the Greater Toronto area, tips from other provinces, even tips from states south of the border saying the exact same thing is happening there, that there are people gaming the system and preying upon the generosity of Good Samaritans to pad their wallets. Now, folks, I couldn't believe it. Earlier today, this caper started walking distance away from my home in Richmond Hill because I noticed someone there that really looked very similar to the type of people Lincoln Jay was dealing with in Mississauga. She was outside a no-frills grocery store, and my camera woman, Avery Armstrong, she hustled over, and well, our first interaction was just to approach her, give her a few bucks, ask her about her state of affairs, and find out what her deal is. Unfortunately, she either doesn't speak any English or pretended not to speak English. Here, check it out. Oh, hi there. Please help. Oh, you have 3 kids. Oh, geez. How, there you go. In here? Pardon me? Well, can I, a chicken? Yeah. I don't know if I have enough for that. I can get you some bananas. Do you want some bananas? You got that there? Oh, okay. You got some groceries? So, oh, okay. Do you have a place to stay? Do you have a house, a home to go to, or? No. Down there? Like you're not on the street, are you? You're not homeless? Basement. You have a baby? But do you have a home? Does it please help? Oh, basement. Okay, please help. I stay Sobia. Pardon me? Okay then. Well, that's all the cash I have. So okay then. So shall I meet you at the restaurant then? And Yeah. okay. All right then. Okay. Good luck. Now, So meron dito guys, mga nagpapanggap ng homeless. Tapos namamali mo sila sa daan. Hindi ko ina-expect na may makikita rin ako na ganun. Dito malapit lang din sa amin. So, I decided to blur na lang yung mukha niya kasi, you know, hindi naman ako 100% sure na talagang sila nga yung nangi-scam, no? Pero kasi guys, kung titignan nyo sa picture guys, kamukhang kamukha, no? Parehong-pareho sila ng pananamit, ng style, pati guys yung message na nakalagay doon sa kanilang karatula, parehong-pareho, 'di ba? Kaya ako din nasabi na, you know, baka nga ano lang sila, iisang grupo lang, 'di ba? Makikita nyo doon guys, sinasabi niya na, you know, we are homeless, and then I have 3 kids, ganyan-ganyan, tapos I need help, mga ganyan, no? So kung ikaw talaga, hindi mo alam na mayroong ganong scam na nangyayari, mapopol ka talaga na magbigay, no? Sabi nga nila, malaki daw ang kinikita ng mga taong yan, no? So parang kaya nila $1,000, no? A day, ah. Just imagine that $1,000 guys, di ba? Well, hindi ko alam kung totoo yon, no?
But the fact na nanloloko sila ng tao, guys, yun yung hindi maganda. Yan yung isa sa mga ano dito, guys. Perks talaga dito sa Canada. Gaganda ng mga lugar. Hi, guys! Diba? Sobrang cheerful ng mga tao dito, diba? Kung ba, mag-hi ka lang. Grabe, oh. Unan nyo naman yan, oh. Ganda ng paligid. Diba? Sarap mag-bike. Tsaka, medyo malamig, guys, no? Parang, ano ba kami ngayon? 15 degrees yata. Pero kasi merong araw, eh. So, medyo na co-compensate niya yung init sa lamig, no? So, mas nagiging balance. Hello, sir. Diba? Hindi ko nga alam kung pwede ako dito. Diba? Pero kasi, parang mas sa feel ko lang dito na mas safe kasi wala ako sa kalsada, diba? Pwede naman ako doon kasi ano naman yan, no? Bike lane. Pero kasi parang alam mo yon, mas feeling ko lang dito safe kasi sobrang bibilis ng mga sasakyan doon sa gilid, oh. 'Di ba? So yun nga, no, guys, kaya guys, kayo mag-iingat kayo, no. Good thing, guys, may mga vloggers at saka mga news channel na nakakita na sa kanila, no. At least nalaman na yung kanilang scam, 'di ba? Kasi guys, hindi naman 'yun patas, 'di ba? I mean, kung homeless ka talaga at kailangan mo ng tulong, well, I would say that's okay, 'di ba? Pero para manloko ka ng tao, 'di ba? Parang hindi naman tama 'yun. Makikita nyo nga doon sa video, guys, talagang sinundan pa nila ng drone, guys, no, para talagang makita, 'di ba? And nakita nga dun sa video, guys, na sumasakay sila ng sasakyan, no, ng isang van, 'di ba? Kasi imagine that. Merong ano dito, little bridge. Nakakagulat lang, no, guys, na umabot na dito sa Canada yung mga ganyang scam, no. Kasi nakikita ko rin yan sa sa mga ibang bansa, no. Kahit nga yata sa atin sa Pinas, merong ganyan, eh. 'Di ba? Parang meron nga akong napanood noon na nagpapanggap pa na pilay, hindi naman pala pilay, 'di ba? Nakatago lang yung paa niya doon sa isang, ewan ko ano ba 'yon, box ba 'yon or something, 'di ba? Pero yun nga, nakakalungkot lang din na may mga ganon, 'di ba? Kasi siyempre, yung iba na talagang gustong tumulong sa mga tulad niyan, mawawalan na ng gana, 'di ba? Parang ano lang din yan, guys, eh. Parang yung nangyari lang din sa food bank, 'di ba? Kasi ang food bank is actually intended yan sa mga kapos, guys, sa mga homeless, ganyan, 'di ba? Kaso ang nangyari, naabuso naman, 'di ba, ng mga international students, mga ganyan, 'di ba? Na supposed to be hindi naman sila dapat doon. Hindi naman sila dapat kumukuha sa food banks, 'di ba? So, it's kind of the same thing, 'di ba? Na dahil naabuso yung sistema, 'di ba? Lahat damay. So, kung kayo gusto niyo tumulong sa mga ganyan, pumunta kayo, guys, dun sa mga talagang mga charity works, mga ganyan, no. Marami yan, guys, sa mga schools, yan, sa mga church, yan. Siguro ano mas maganda, doon nyo na lang idaan kaysa yung mamimigay kayo sa daan o yung sa mga nanghihingi lang, no. Kasi hindi nyo alam talaga kung sino yung legit sa hindi, eh, 'di ba? Para din iwas sa scam.
Bye.